Good day kakabsat. So this video will be helpful para sa mga nurses na kararating pa lang dito sa US at nagbabalak kumuha ng sasakyan. So madalas kong nakikita sa mga vlog ng mga nurses na nandito sa US na isa sa mga financial mistakes nila pagdating dito sa Amerika ay ang pagkuha ng brand new car. Napanood ko yan sa video ni Nurse Juan at ni Nurse John ang sabi nila dapat nag second hand car na lang sila instead of bumili ng brand new car pagdating nila dito. Una, dahil mahal ang mga bagong sasakyan dito. Pangalawa, mataas ang APR o tinatawag na annual percentage rate dahil wala pang credit score, and mabilis din namang mag-depreciate ang presyo ng sasakyan. Pero nag-search ako sa mga vlogs regarding yung process ng pagkuha ng second hand car, wala akong makita. So for this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ang proseso ng pagkuha ng second hand car dito sa Amerika. So in our case, now we need to get an SUV na may 7-seater or minivan kasi 6 kami sa family. Hindi kami magkakasya sa sedan or sa 5-seater na SUV. Although sa Pinas nagkakasya kami sa Mitsubishi Mirage kasi hindi naman require ang mag-car seat ang mga bata doon. Pero dito kailangan talagang car seat at saka booster seat para sa mga bata. So nagtingin ako online sa mga prospect car namin at kung magkano yung price range ng mga SUV car na brand new na may 7-seater o kaya minivan. Pero sobrang mahal talaga nila. So baka lahat ng sahod mapunta na doon at wala nang maipon. Just like Toyota Sienna, ito yung price. Toyota Highlander, Nissan Pathfinder at Honda Odyssey. Yan kasi yung pwede sa amin based sa aming family size. Pero naku, nakakalula talaga ang presyo nila. So in our case, we really need to consider a second-hand car in order for us to save money at hindi lahat ng kinikita ay napupunta na lang sa sasakyan at wala nang maipon. Pero kahit second-hand car, we'll make sure na dapat it will last a long time kasi mag-invest din ng malaking pera dito kahit na second-hand. Para sa mga nurses na kadarating pa lang dito, wala pang tinatawag na credit score. So hindi ka pa pwedeng pumunta sa car dealership right away at doon magpa-approve for your car financing. So para sa mga nurses na kadarating dito, merong 2 car financing na pwedeng mag-approve ng car loan kahit nakadarating pa lang dito o kahit nasa Pilipinas pa lang. Number 1 yung tinatawag na IAS o yung International Auto Source. Kay IAS, puro mga brand new lang ang kina-car finance nila. So walang mga second hand. At ang APR nila nasa 9 point something. Pero ang kagandahan sa kanila, they will provide a free rental car. So pagdating mo pa lang dito sa US, may magagamit ka ng sasakyan right away. So fortunately, we have to decline IAS kasi nga wala silang second hand car. So the next option is tinatawag na Advancial Credit Union. Sa Advancial, they finance either brand new or second hand car. Ang APR nila nasa 7.2, pero kung autopay nasa 6.9% lang. Ang pre-approve loan namin kay Advancial ay up to 40k car loan amount. So nag-go kami kay Advancial. Kung second hand ang kukunin, ang requirements nila ay dapat less than 80k ang mileage at dapat nag-test drive ang sasakyan. So pre-approve ng car loan kay Advancial. So ang malaking katanungan ngayon, saan kukuha ng sasakyan? Paano ba? So in different areas, maraming iba't ibang car dealers dyan. So in our case, pumunta kami sa Toyota, Chevrolet, Nissan, Subaru, Kia at Honda. Dito sa US, kahit pumunta ka kay Chevrolet, hindi lang Chevrolet na sasakyan ang binibenta nila, kundi meron din silang ibang brand, lalo na yung mga used car kasi merong tinatawag na trade-in dito. So they both sell brand new and used car. So in our case, so what I have in mind is sasakyan na either Toyota Highlander or Toyota Sienna or Honda Odyssey. So we shop around the town with different car dealership. Nag-test drive ako ng iba't ibang sasakyan until I found yung sasakyan na pwede sa aming family at pasok sa requirements ni Advancial. May mga requirements sa Advancial sa pagkuha ng second hand car kasi hindi niya hayaan na kukuha ka ng sasakyan na hindi mo mapapakinabangan kasi loan mo yun sa kanila. At dahil second hand ng sasakyan, so kinakailangan mong i-test drive, so tingnan mo kung okay pa yung sasakyan, check yung exterior, interior at saka yung makina. And it's important as well na i-check yung car information. So dito mayroong tinatawag na Vehicle Identification Number. So sa VIN number na yan, so makita mo doon yung car history ng sasakyan. So machi-check mo doon kung kailan pinaka-car service yung sasakyan, nagkaroon na ba ng aksidente yung sasakyan, may naging issue na ba sa sasakyan, o kung gumagana ba lahat sa sasakyan. So doon pa lang sa car information, sa car history, makikita mo na doon kung okay ba yung sasakyan na bibilhin mo o hindi. Kung gusto mo rin makita yung value ng sasakyan na bibilhin mo, merong tinatawag na Kelley Blue Book. So pwede kang pumunta doon sa website nila. So ilagay mo yung VIN number ng sasakyan, so makita mo doon yung car value ng sasakyan kung tama ba yung presyo ng sasakyan na binibili mo. So if decided na sa sasakyan, na
finalize na, gusto mo nang bilhin ng sasakyan na yon, pasok yung mga requirements ni Advantial. Ipakita mo lang yung pre-approval form at yung car dealers na mismo ang makikipag-coordinate kay Advantial. So, i-add ko na rin, kinakailangan din dyan ng insurance bago ma-release ang sasakyan. So, pwede kang magpa-assist sa car dealers mismo, no? Pero mas maganda kung meron ka ng preference na insurance at nakapag-research ka na rin bago pumunta doon, no? Kasi pwede kang magpagawa ng mga quotation online para ma-compare mo yung mga prices, no? Sa pagkuha ng insurance, i-require sa yung driver's license. So it is a must talaga na bago ka kumuha ng sasakyan dito, no? Meron ka na ring driver's license kasi hindi ka makakakuha ng insurance at hindi marirelease yung sasakyan mo, no, kung wala kang driver's license. So pag okay ng lahat, so permahan ng papers, mga documents, at on the same day din may lalabas mo rin sa sasakyan mo. So hintayin mo rin yung email from Advantial kasi makikita mo doon kung magkano yung monthly na babayaran mo sa kanila. Meron din palang option kung kailan mo gustong start. So pwede kang mamili kung after 45 days mag-start ng payment, o pwede mong piliin yung 90 days. Tingin ko hanggang dito na lang, and kung meron kayong mga inquiries or question, pwede kayong drop ng message dito, kaya pwede kayong mag-send ng personal message sa akin. So yun lang, maraming salamat, bye bye.